Magandang araw sa inyong lahat. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong Sabado. Tumaas ang posibilidad ng pagbuo ng isang weather disturbance sa timog silangang bahagi ng bansa sa susunod na linggo dahil karamihan sa mga forecast models ay nagkakaroon na ng pagkakatugma. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa ngayon, umiiral pa rin ang Intertropical Convergence Zone na nakakaapekto sa Palawan, Visayas at Mindanao. Asahan ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan at thunderstorm lalo na tuwing hapon at gabi. Sa Visayas, Mindanao, Mimaropa, Bicol Region at Quezon, aktibong umiikot ang bahagi ng ITCZ. Magiging maulap ang panahon lalo na sa hapon hanggang sa bumuhos ang ulan. Sa Palawan, may sunod-sunod ngunit hindi tuloy-tuloy na mga buhos ng ulan. Dulot pa din ito ng umiiral na ITCZ. Posible ang flash floods at landslide lalo na kung magtutuloy-tuloy ang malalakas na buhos ng ulan. Sa Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at Aurora, umiihip ang hanging amihan kaya asahan ang maulap hanggang bahagyang maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan. Sa Ilocos Region, bahagyang maulap hanggang maulap din ang kalangitan na may ambon lalo na sa umaga. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, magiging maulap din ang kalangitan at may tsansa ng localized thunderstorm sa hapon o gabi kaya laging magbaon ng payong kung lalabas. Sa update naman mula sa Tropical Cyclone Threat Potential ng PAGASA, sa Week 1 o mula November 14 hanggang November 20, mababa pa ang posibilidad ng pagbuo ng bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Wala pang nakikitang tropical cyclone-like vortex sa loob ng monitoring domain, kaya wala tayong inaasahang bagyong mabubuo ngayong linggo. Pagdating sa Week 2 o mula November 21 hanggang November 27, nagpapakita ang mga forecast model ng pag-usbong ng isang low-pressure system sa timog silangang bahagi ng Philippine Area of Responsibility. Posible itong tumawid sa Mindanao, Visayas at Southern Luzon. Mababa pa ang tsansa na maging ganap na bagyo ngunit kailangan pa ring bantayan. Ayon sa ilang global model tulad ng GFS, dominante pa din sa ngayon ang ITCZ at amihan. Pagsapit ng bandang November 23, lumilitaw ang isang disturbance sa silangan na posibleng ma-develop bilang isang bagyo sa Timog Kanluran. Bagamat maaga pa pero meron ng mga signs na nagpapakita na pwede itong mangyari. Ipinapakita ng mga modelo na unti-unting magiging mas aktibo ang tropiko habang papasok na tayo sa huling bahagi ng buwan. Kaya mga kababayan, manatiling alerto at patuloy na sumubaybay sa mga update ng PAGASA. Huwag ding kalimutang maghanda, lalo na sa mga lugar na madalas bahain. Patuloy tayong mag-ingat at maging handa sa anumang posibleng pagbabago sa lagay ng panahon.